Hey, good morning. Ang studio po natin ngayon ay Muñoz Market sa Quezon City. At sa kanto Fernando po Jr. Avenue. So, titingnan po natin ang mga presyo ngayon. Ho? Ano ba to? Oh, bagos. Ayan. Ayan na. Suwahe. Ayan ha. Good morning po sa inyo. Kaway-kaway para sa YouTube channel Euro Revolution. Sorry po. Ayan, so ito po yung presyo ng isda ngayon dito sa Muñoz Market. No, Tilapia, Batangas. Okay. Yes, ma'am. Sinusurvey lang natin yung mga presyo ng isda ngayon sa palengke. Kay balita, nagmahal na mahal nga ba isda? Sobrang mahal. Sobrang mahal. Anong dahilan? Malamig po kasi ngayon eh. Malamig. Malamig po ang panahon. Nagtatago sa pinakailalim ng dagat ng isda. Ganon. So ano ibig sabihin? Pag malamig ang panahon, ayaw payagan ng mga misis sa mga mangingisda? Hindi po. Yung isda po nawawala. Isda nawawala. Malakas na puso ng dagat. Ganon. Nagtago po siya sa puso ng dagat. Nagtago parang doon sila kumuha ng kumot. Ganon. Pero ma'am, bukod sa presyo ng isda, no ha, gusto ko ring i-survey ang mga Pilipino kung ano ang pagkakaalam nila sa demokrasya na meron tayo. Di ba nakalagay sa ating saligang batas, we, the sovereign Filipino people? Tapos nakalagay din sa Artikulo 2 that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So ang tanong ko, ma'am, ano para sa iyo ang ibig sabihin ng sovereignty? Ano ang obligasyon ng sovereign Filipino people at saan humuhugot ng poder o kapangyarihan ang sovereign Filipino people? Ma'am, pakihawakan ng microphone para... Teka lang, i-off mo muna. Sige po. May tanong ako. Teka lang, i-off niya muna. Ano yung sovereign? So, yun nga ang tanong ko sa iyo kung ano ang... Hindi ko rin kasi alam yun so, alam ko lang demokrasya tayo. Demokrasya. O kaya nga. Pero hindi ko po alam yung sovereign. Ano po ba yung sovereign? Ang sovereign po ay kataas-taasang kapangyarihan o dakilang kapangyarihan. Noong pong naghahari rito sa ating bayan na Espanya, ang sovereign ay yung hari ng Espanya. Nasa kanya yung dakilang kapangyarihan at kataas-taasang kapangyarihan. Ngayon, demokrasya na meron sa bansa, di ba? So, ang sovereign power nasa atin na ng mga mamamayan. Nasa atin na pong mamamayan. Ayan. So, ang tanong ko sa iyo, ma'am, ano ang obligasyon natin bilang mga sovereign, bilang mga dakilang makapangyarihan? Pakihawak ka, Mike. Para sa akin, ang obligasyon natin ay bumoto tayo ng tama at wais. Isipin natin, para sa atin to, ang bayan natin ay umangat. Huwag na tayong lumubog. Okay. Ganun po yun. Yun ang kapangyarihan ng sovereign. Opo, kasi ano na sa mamamayan na yan sa masa na po yung sovereign. Yun ang kapangyarihan natin. Diba? People power nga po tayo Yun, tama. Kasi, kaya tayo nag-people power kasi gusto natin demokrasya Okay. May kalayaan tayo kung sinong gusto natin iboto. Kung ganyan namang wala namang isip yung iba, hindi iniisip yung kapakanan natin lahat, wala rin. Kung may kanya-kanya. So, nasagot mo na yung pangalawang tanong. Yung pangatlong tanong, saan, kasi kung tayo ay dakilang makapangyarihan o kataas-taasang kapangyarihan, saan tayo humuhugot ng ating poder o power? Sa pamilya. Sa pamilya? Sa pamilya. Ganon. Sa ating lakas ng pangangatawan, kailangan natin kumilos sa pang-araw-araw na buhay para may mapakain sa pamilya. Ganon. Sama-sama tayo. Doon tayo kumukuha ngayon ng lakas. So, ang alam mong poder ng sovereign o obligasyon ay bumoto. Opo, bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Oo. Paano pag mali ang binoto? Paano mo papanagot? Ikaw ang may makapangyarihan. Paano mo papanagot yung mga nagnanakaw sa gobyerno? Ayun na nga po Kaya nga sabi ko nga po, bumoto tayo ng tama. Wais, isipin natin mabuti. Pag mali po na boto natin, nandiyan yung mga anomalya, kurakot. Sino nagsasuffer nun? Tayo. Okay. Tayo Now, mamamayan. sa pagkakaalam mo ba,
kasama sa poder ng natin bilang sovereign ang humusga sa mga korte kung ang akusado sa korupsyon ay guilty o innocente? Oo, pwede tayong sumagot. Dapat, sa Amerika natin hinugot ang ating demokrasya, tama? Mali? Tama. Sa Amerika, sino ang humuhusga sa mga korte? Presidente yata. Hindi. Ano? Mga mamamayan. Hindi. Mga mamamayan bilang mga juror. Trial juror by tayo. jury sa kanila, di ba? Kaya walang santong kabayo, banal na aso, pinagpalang pusa. Tama. So, Tama po yun. yun ang dapat, no? So, ikaw naman, Brad. The same question. Ito, meron ko na. Sovereignty resides in the people. Di ba para sa atin ito kasi, sabi ni sino ba yung broadcaster noon na pag walang knowledge, walang power. Sino sabi yun? Yung sabi noon? Yung broadcaster? Hindi natin alam kasi ang kapangyarihan natin mga mamayan na tayo pala ang dapat humuhusga sa lahat ng korte, no ha? Sa lahat ng kaso ng korupsyon at pangangamkam ng lupain at mga human rights violation. Bilang mga juror, sa trial by jury, yan ang poder na ipinagkait na sa atin eh. Di ba? So ang tanong, Brad, gusto niyo ba na meron tayong ganong karapatan sa Bill of Rights? Ilagay talaga na tayong mga mamayan ay may karapatan bilang mga juror na huhusga. Katulad ng mga Amerikano kung saan hinugot ang ating demokrasya. Areglado ba sa inyo? Approve o hindi? Approve ba sa inyo na meron tayong demokrasya? Yun ang tunay na demokrasya. Tayo kasi ang sovereign, ibig sabihin, no ha, ay kataas-taasang poder o kapangyarihan. Dakilang kapangyarihan. Nakalagay sa atin sa Ligang Batas with the sovereign Filipino people. Pero wala naman tayo kapangyarihan. Pambira. Okay, so approve. Salamat. Ma'am, salamat sa. Alam mo, ang ganda nung mga tinuran mo ha. Yun talaga ang tunay. Lalo na ito, kabataan. Pag-asa ng bayan. Pag-asa ng bayan, sabi Di ba? po si Rizal. Tama. Ngayon, para kayo maging pag-asa ng bayan, dapat alam nyo problema. Dahil kung alam nyo problema, alam nyo solusyon. So ano ang problema ng ating bayan, ma'am? Pera. Pera. Kauna-una ng pera. Wala tayong pera. Wala. Mga kurap. Mga kataas. Wala tayong perang mahirap dahil sa mga kurap. Tama? Tama. Sa So, gobyerno lang ang mayaman. Hindi natin sila napapanagot dahil yung hukuman, kontrolado nila. So, areglado ba sa iyo na gawin nating hukuman trial by jury of the people ang meron sa bansa? Tayong mga mamayan ang humuhusga? Pwede naman. Kasi nasa atin naman eh. Tayo naman tayo nagsasuffer nun. Iyon. So, kung tayo mga biktima, abay, kailangan manindigan tayo. Trial by jury. Juror revolution. Approve, ma'am. Salamat po sa iyong mga pananaw. Ma'am, bakit bigla ka na nahimik? Ano yan? Boyfriend o dating boyfriend na asawa na ngayon? Salamat po sa inyo. Maghanap po tayo rito ng makakaulayaw. Hello ma'am, kumusta ang benta? Matumal ba o mabili? Matumal. Wala pera ang mga customer. Pambira o. Yung mga politiko ba namimili rito sa inyo? Wala. Nasa kanila pera eh. Ninanakaw nila pera natin eh. Juror revolution, mama. Kailangan umiral sa bansa ang jury justice system, tayo humusga sa mga kasong korupsyon at iba pa. Areglado? Thank you very much. Ayan ha. Ayan mga tinig ng mga tindera. Alam nyo, ang tunay na ekonomiya ng bansa, dito nagkakaalaman eh. Diba? Sa mga pare-palengke. Pagka matumal ang benta, ibig sabihin wala pera tao. Tama, Brad? Walang pera tao pagka matumal ang benta. So kailangan yung mga customer naman kaya kausapin natin dito. Yung mga ma'am, kumusta ang benta? Matumal ba o malakas? Nga. Nga? Matumal. Pambira o. Walang pera ang tao? Wala, ubos na. Abay, mabuti pa pala ang pera. May tao.
Walang Tao, walang pera. Walang pera. Ang pera may tao. Oh, yun. Oy, sa tanong. Bakit mahirap ang Santa Makmak na Pilipino samantalang napakayaman ng ating bayan? Tanong mo kay Bongbong. Bongbong Marcos. Ah, para sinasabi mo dahil sa kurakot. Hindi. Ano? Wala yun. Ganon. So hindi ko... Nalaglag ko naman si Bongbong, kababayan ko yun. ganon, tama. Hindi naman si Bongbong ang pinag-usapan natin. Ang natanong ko, mayaman ng ating bayan. Tama, mali? Oo. Eh, bakit marami naghihirap? Gawa ng adik sila. Oh, dahil sa adik sila sa pangurakot, yung mga nakad sa gobyerno. Salamat, sir. Salamat. Okay, so... Ganap pa rin tayo ng makakausap dito. Hello, ma'am. Kaway-kaway para sa Juro Revolution. Oh. Ganon? Juro Revolution, ibig sabihin, ipairal sa bansa ang jury justice system. Sa tanong lang, ma'am, no? Tama ba na nakalagay sa preamble natin na we, the sovereign Filipino people? Tapos nakalagay din sa Constitution that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tama? Ngayon, ma'am, ang tanong, ano sa pagkakala mo ibig sabihin ng sovereignty? Ma'am, ito ang microphone, ma'am, para yung iyong sagot ay marinig ng buong sambayan ng Pilipino. Sa iba na lang. Sa iba na lang. Pangalawang tanong. Ano? Ano ang kapangyarihan ng sovereign Filipino people? Pass. Pangatlo tanong. Pangatlo tanong, saan huhugot ng puder ang sovereign people? Pass pa rin. Thank you very much, ma'am. Alam tayo ng mahihain naman si ma'am. Mahihain kasi ako. Oo, mahihain. May asawa na po kayo? Opo, meron na po. Ganon. Dapat din na kayo mahihain. May asawa na pala eh. Grabe naman. Joke lang. Ito, interviewin ko. Interviewin ko ito. Itong magiting na lalaking ito. Hello, sir. Yes, sir. Talaga, may tatanong lang ako sa iyo. Na-interview ko na yun kanina eh. Kaway-kaway na lang para sa Juro Revolution. Kaway-kaway, ha. Ito, aking YouTube account, Mr. Juror. Okay? Subscribe. Ito ay para sa kapakanan nating mga itsapuera sa lipunan. Salamat, Brad. Salamat. Okay, ikot-ikot tayo rito. Alam mo, yan ang problema sa ating mga Pilipino eh, no? Kahit alam na natin kung ano ang ating karapatan, kahit na alam na natin na sinasagkaan ang ating mga karapatan ng mga kawatan sa kabangbayan, hindi tayo kumikibo. Dapat kumibo tayo. Kaya nga tayo binigyan tayo ng karapatan, freedom of speech, di ba? Of the press, of expression, para atin pong bardagulin ang mga salot na kurakot sa gobyerno. Tama, boy? Tama po, tama. Dapat yung mga kurakot sa gobyerno ay pinupunan natin, tama? Opo. So, boy, may tatanong lang ako sa iyo. Ang kabataan daw kasi ay pag-asa ng bayan eh. Nakalagay sa ating preamble sa Bill of Rights, we, the sovereign Filipino people, tama? At tapos nakalagay din sa Saligang Batas, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, tama? So, sa pagkakala mo, boy, ano ibig sabihin ng sovereignty? Sovereign tayo eh, Filipino people. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo alam. Ganon. Ano na ang year ka ngayon sa high school? Grade 9 pa lang ako. Grade 9 ka na. Hindi na ituro sa inyo sa school kung ano ibig sabihin ng sovereignty? Ha? Tumigil ako sa pag-aaral. Tumigil ka na. Pero nung grade 8 ka, grade 7, hindi na ituro sa inyo ng gusto yun sa school? Hindi naman. Hindi. Hindi kita masisisi dahil sa ating lahat na Pilipino, hindi tinuro yan maging sa akin, no ha? Matanda na ako nung na-realize ko kung ano sovereignty. Mababasa natin yun. Di ba? Wala masyadong paliwanag sa eskwelahan. Kaya tayo ay kanilang binubulag sa katotohanan. Salamat po. Salamat. Okay. So,
Tama na muna yan. Yan pong ating balitaktakan tungkol sa sovereignty. Ano ang kanyang kahulugan? Ano ang poder ng mga sovereign Filipino people? At saan huhugot na kapangyarihan ang sovereign Filipino people? Pero may susunod pa pong episode yan or kabanata. Abangan po natin, abangan po ninyo. Okay, so from Muñoz Market in Quezon City, Kit Kilatis Lagari here signing off.